Hello, so sa video na to, pag-aaralan natin kung paano mag-prepare ng adjusting entries at saka ng worksheet kapag ka merchandising yung business. So bago yun, so kailangan muna nating sagutan kung ano yung mga adjustments para sa end of the period. So isa-isahin lang natin siya base dun sa given. So madadali lang naman tong given dito. So after nyan, ipe-prepare natin yung worksheet para doon. Okay. So start natin, depreciation for equipment amounted to 10,000 pesos. So yung debit natin ay, so ito ay depreciation transaction. So depreciation expense, equipment. So pwede rin naman wala na yung equipment kasi isa lang naman yung depreciable asset doon sa given natin. Okay, tapos lagi tayong credit ng accumulated depreciation. So hindi na rin tayo pinahirapan mag-compute kasi binigay na yung amount kung magkano. Okay, so lalagay mo lang 10,000 pesos. So medyo shortcut to, pero lalagyan mo pa rin siya ng explanation saka ng date. Okay, saka yung posting reference. Okay na tayo. So next natin, 2,000 worth of supplies were used during the month. So ibig sabihin daw, sa 3,550.98 na supplies base dun sa given, 2,000 pesos yung nagamit. Okay, so dahil inaalam natin kung ano yung portion, dahil ito ay asset method, sige. So inaalam natin yung portion na nagamit. So yung portion na nagamit, nire-record natin as expense. So debit supplies expense tapos credit supplies. So 2,000 pesos. Okay, yan. And then, ganun din dito, 2,000 pesos. Okay? And then, next, number three, yan, parang halos given na lang lahat nung adjustment. So, 5,000 pesos of the outstanding accounts receivable is considered doubtful. So, ito ay bad debts or doubtful accounts expense. So, dahil ginamit yung term na doubtful, so doon na lang tayo. So, doubtful account expense. And then, credit tayo ng, allowance for doubtful accounts. Okay? So, hindi na rin tayo pinahirapan. So, 5,000 pesos to. Then, 5,000 pesos din yung credit. So, ulit, wag niyong kakalimutan yung posting reference, explanation, at saka yung date. Then, accrued interest amounted to 250,000. So, ito ay accruals and then accrued expense. So, dahil expense, debit tayo ng interest, expense, and then interest payable. So, 250 pesos. So, 250. Next, electricity bill for January amounted to 6,500 received but not yet paid. Okay, so ito ay accrued expense din. So, utilities expense, and then utilities payable. So, ang amount ay 6,500. So, 6,500. So, ito na yung exciting part. So, ito lang naman yung naiiba pagkadating sa merchandising business. So, kailangan nating i-adjust yung para sa ah, merchandise inventory. So, dito sa January 31 na ah, trial balance natin, wala tayong ending balance pa kasi nagsimula pa lang yung business nung January 1. Okay? So, pero may mga purchases naman siya during the month. So, tingnan natin kung paano yung adjustment. So, dalawa yon ang kailangan mong i-prepare. So, mag-insert ako dito ng isang
ng isang row para sa explanation. Ayan. So, una muna natin kailangan gawin ay i-close muna natin kung ano yung beginning inventory. So, dahil wala namang beginning inventory itong problem natin dito, so wala naman tayong i-close. So, wala yon. Pero, for the sake of discussion, so, yung ano natin doon, kapag ka meron tayong given na merchandise inventory dito, yung beginning, so, ang debit natin ay income summary. And then, credit tayo ng merchandise inventory. Yan. So, yung amount natin dito, zero. Kasi, wala naman nga eh. Pero kung merong beginning inventory, lalagyan nyo kung magkano yun. Okay? Tapos yung explanation niya, yan yung sinulat ko sa blackboard nyo. So, to remove beginning balance of merchandise inventory and transfer it to income summary. Okay? So, yun yung explanation dyan. And then, ang next naman natin ay i-set up natin yung merchandise inventory na ending. Ito yung kailangan mag-reflect sa mga financial statements hanggang doon sa post-closing trial balance. So, paano yung gagawin doon? So, magde-debit ka ng merchandise inventory and then credit ka ng, so, indicate natin dito yung ending. Pero hindi kasama to sa journal, no? Indicate lang natin para alam niyo siya. Ending. And then, credit ng income summary. So, yung amount natin dyan, kung ano yung given, sabi 150,000 pesos daw yung natirang paninda. Okay? So, credit ka ng 150,000 pesos. So, lalagay mo lang dyan to establish ending balance of merchandise inventory and deduct from goods available for sale in income summary. Okay, so yan yung explanation. Okay, so ganyan yung adjustments for merchandise inventory. So dito, sa una natin, kinlose natin siya kasi for example lang merong given, no? Merong given dito, so nag-credit tayo para ma-zero out siya. So yun yung purpose natin. Kaya yung explanation natin dyan ay to remove beginning balance. Okay? So kapag ka ginawa natin to, mariremove na natin kung magkano man yung beginning balance nung nakaraang period. And then dito naman, dahil na-remove na, ito naman, na-set up naman na natin kung magkano yung ending balance na magiging beginning balance para sa susunod na period. Okay, so para sa adjustments, so ito muna siya. So para sa kung paano siya ilalagay sa worksheet, so sundan mo na lang yung susunod na video.